Puntahan ko naman yung yung Rule 18 o yung sub judice rule dun sa impeachment court. Kasi syempre kasama din dito si VP Sara. Dapat din ay sumunod siya kasi lahat naman ng parties daw ay kailangan sumunod. So you can't talk about the merits of the case outside of the court, no? So si VP Sara, kung hindi sumunod Tito Ronald, una bibigyan muna siya ng warning, formal warning. Kung hindi pa rin sumunod, 30,000 na multa o fine. Si VP Sara naman, hindi naman niya kinikilala yung authority ng impeachment court or jurisdiction ng impeachment court dun sa kaso niya. So, how can you compel VP Sara na sumunod dito? At ano yung magiging consequence? Kung sabihin niya, magbayad dyan. Baliwala yung Rule 18 kay Vice President Sara. Una, sabi mo nga, yung kanyang katauhan, wala namang sinasamba yun eh. Wala namang sinusunod yun eh. Malibang kay Invictus. No? Ikalawa, siya ay Vice President eh. Impeachable officer siya. So wala siyang pakialam sa mga rules na yan. Kaya nga siya nasa gitna ng isang impeachment eh. Diba? Na wala siyang balak sumipot dahil ang tingin niya, she cannot be compelled dahil nga impeachable official siya. Ano ba naman yung Rule 18? No? Kaya naman niya magbayad ng 30,000 dahil the last time na nakita ko, billion yung kanyang bank accounts eh. Kahit inconsistent sa kanyang salin. So ano ba naman yung 30,000? Sabi nga ni Robin Hood Padilla, ano ba naman yung kaya ko bayaran yung 30,000 na yan eh. Diba? Another non sequitur. Ang issue rito ay susunod ka ba o hindi? Si Vice President Sara, 100% sure hindi siya susunod. So, so for you, useless ito as far as VP Sara is concerned, no? Tito Ronald? Yes, it's useless para sa kanya. No? Gusto nga niya ipapatay yung presidente at saka yung first lady, no? Gusto nga niyang pugutan ng ulo yung presidente. Gusto nga niyang itapon yung bangkay ng tatay ng presidente sa West Philippine Sea, 'di ba? So, anong magko-compel sa kanya na sumunod sa isang Rule 18? Wala. Reasonable ba para sa iyo within the impeachment court context, Tito Ronald, itong Rule 18 sa impeachment court nga? Dahil hindi, sabi nila ang impeachment court hindi naman normal court daw. So why not luwagan ng konti? Hindi ko maintindihan itong Rule 18 na ito, 'di ba? Una, public yung impeachment. Hindi naman ito yung mga kaso sa korte na private, na hindi pinapalabas sa buong bansa. Ito pinapalabas sa buong bansa. So, hindi ko maintindihan bakit hindi ka pwedeng magsalita publicly. Very public yung hearing. No? Siguro, pwede mo sabihin yung proper decorum. Yung bawal ka magmura, no? Bawal ka mang-insulto, di ba? Etc. Pero wala tayong magagawa. Yun yung sinabi ng presiding judge eh. Yun yung sinabi ng presiding judge. Sabi kasi ni Attorney Tranquil sa amin kagabi, you don't want to shepherd the public into a certain stand, a certain opinion. Kaya ganyan yung Rule 18. Well, public nga yung hearing eh. Diba? Public yung hearing eh. Ano pa yung isi-shepherd mo? Nandun na nga eh. Nakikita na nga yung prosecution, yung defense, at saka yung mga defense lawyers na senador. Nakikita mo na eh. No? So, it doesn't hold water. Yung shepherding argument na yan. Very public na yung yung trial eh. No? Tapos, to sustain the attention ng court of public opinion, kailangan mo maging performative. Diba? Halimbawa, itong mga judges, itong mga prosecutors, itong mga defense lawyers. So lahat ng kanilang interviews ay kinancel na nila. Yeah. No? Kinancel na nila. Meron kasing mga kailangang ipaliwanag sa mamamayan, sa Court of Public Opinion, na hindi mo mapaliwanag o hindi mo ma-elaborate during the trial. Yun sana yung role nila, to elaborate. No? To elaborate. No? Dahil yung publiko, to sustain their attention,
Kailangan ipaliwalag mo sa kanila yung mga over-judicialized terms, over-judicialized processes. Dahil hindi naman lahat tayo abogado eh. Diba? So, yun yung disservice nitong Rule 80 na ito.